Nilinas na po ang provisional state witness sa pork barrel scam na si dating TRC o Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan. Pero bago yan, hinamon niya ang 3 senador na sumailalim sa isang lifestyle check kung wala raw silang itinatago. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Justice na may banta sa buhay ni Cunanan. May report si Rafi Tima. Pumunta sa opisina ko at sinabing... Kung wala kayong tinatago, sumailalim kayo sa isang lifestyle check. Yan ang hamon ni dating TRC Director General Dennis Cunanan laban sa 3 senador na dawit sa umunoy pork barrel scam. Sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Bong Revilla at Senador Juan Ponce Enrile. Ani Cunanan, bukod sa isang lifestyle check, gaya niya, dapat din daw i-waive ng 3 senador ang kanilang benepisyo sa Bank Secrecy Law upang malaman daw ng publiko kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Dati nang sinabi ni Cunanan na handa siyang sumailalim sa isang lifestyle check at pumirma ng waiver sa Bank Secrecy Law para buksan sa pagsusuri ang lahat ng kanyang bank account. Si Senador Jinggoy Estrada hindi na raw aatras sa hamon ni Cunanan na sumailalim sa lifestyle check. Sabay question sa pagbubukas ni Cunanan ng kanyang bank accounts. Niluto niya na yung bank accounts niya. Nasa pangalan ba niya? Siyempre, hindi niya lalagay sa pangalan niya. Para naman sa abogado ni Senador Bong Revilla, hindi raw ito hamon kundi isang media campaign lang ng Malacanang para pagandahin ang imahe ni Cunanan sa publiko. Bukod sa kanyang mga bank account, dapat din daw isumiti ni Cunanan ng bank accounts, assets, liabilities at iba pang dokumento ng kanyang asawa. Habang si Senador Juan Ponce Enrile, wala pang komento sa hamon ni Cunanan. Pero ang tanong marahil ng ilan, nasaan na ba ngayon si Cunanan? Kung pagbabasehan ng datos ng Bureau of Immigration, umalis ng bansa si Cunanan nitong nakaraang buwan. He left for France, last February 23, 2014. Meron naman siyang return ticket, dated March 12, 2014. And he also left with the travel authority from the OST and TRC. Pero kaninang hapon, kinumpirma ng Bureau of Immigration sa isang text message sa GMA News na nakabalik na si Cunanan sa bansa. 3 araw bago siya dumalo sa pagdinig ng Senado sa pork barrel scam sa darating na Huwebes, March 6. Bagay na muling tiniyak ng kanyang abogado. Definitely, I am confirming with the permission of the Department of Justice and the Witness Protection Program. Mr. Cunanan intends to attend the hearing on March 6 at 10 in the morning. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Justice o DOJ na may banta nga sa buhay ni Cunanan. In fact, I'm not supposed to be confirming anything. But better nga kung I just thought now na better kung medyo may konting transparency kaysa naman yung we will not be disclosing these things and then what if something happens, God forbid. Pero bago pa humarap sa Senado, kaliwat kanang batikos na ang ibinato kay Cunanan. Batay sa report sa media, ang bahay na tinitirhan niya umano sa isang exclusive subdivision nagkakahalaga raw ng 40 million pesos. Pero sabi ni Cunanan, hindi siya, kundi ang kanyang kapatid na si Darius ang may-ari nito at nasa 12 million pesos lang ang halaga ng bahay. Lumabas din na hindi nakatapos sa kolehiyo si Cunanan na naging opisyal ng CHED, isang basic requirement sa mga opisyal ng ahensya. Pero ayon sa kanyang kampo, nagbitiw agad sa pwesto si Cunanan nang malamang hindi siya pasado sa requirements. Pero taong 2005 daw ay nakumpleto na ni Cunanan ng kanyang college degree. Ayon pa sa kampo ni Cunanan, wala raw siyang intensyong lukohin ng CHED. Umapela naman si Cunanan sa mga miyembro ng media na isipin din ang kapakanan ng kanyang pamilya sa kanilang mga ulat na may kinalaman sa kanya. Ayon sa Malacanang, normal lang naman daw ang pagkwestiyon sa kredibilidad ni Cunanan. Ipapaubayan na raw nila sa korte ang desisyon kung tatanggapin nilang testigo si Cunanan. The evaluation of Dennis Cunanan as a witness is being done by the DOJ. And as Secretary Laila de Lima already said, that Mr. Cunanan is prepared to face any questions on his role as TRC director, including the latest revelations that came out. Rafi Tima, GMA News.